So mga tol, naganap na po kagabi ang weigh-in ni Melvin Jerusalem at Siya Kulwakusi ng South Africa. Kapwa nga po nakuha nila ang weight limit sa 105 pounds or minimum division. Tumimbang po itong si Siya Kulwakusi ng 104.7 pounds. Habang tumimbang naman po si Jerusalem ng 104.4 pounds. Dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit, tuloy na po ang laban. Mukhang sa madaling araw po yung laban na yan dito sa Pinas. 6 na oras po kasi ang diferensya ng oras sa Pinas sa South Africa. Magsisilbi nga pong rematch ang laban na yan. Tinalo na nga po ni Jerusalem itong si Kusi noong nakaraang taon dito sa Pinas. Pero ika ni Jerusalem, hindi daw siya satisfied sa pagkapanalo niya. Nakukulangan siya sa bitaw ng suntok. Kaya ngayong rematch, makikita daw natin ang bagong version na Jerusalem. Sana nga po si Jerusalem pa rin ang manalo at maiuwi pa rin po niya ang titulo. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan nito lang March 15. Tinalo po ni Rico Masuda si future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. via technical knockout sa round 8 sa Japan. Pagkatapos nga po ng laban, nagpahayag po itong si Donaire na lalaban pa rin daw siya sa boxing. So mukhang hindi pa talaga mapaparitiro si Donaire mga tol. Sapagkat sa ranking ng WBA, nasa top ranking pa rin po si Donaire. Kasalukuyan po siya ngayon nasa number 3 sa WBA Bantam. So kahit na natalo siya kay Masuda, nasa top ranking pa rin po siya. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, mukhang anytime mapapalaban pa rin po si Donaire sa title eliminator. At sunod niyan, world title na naman. Pero marami po ang nagsasabi mga tol na wala na daw dapat pang patunayan si Donaire. Dapat umano sa kanya, magretiro na sa boxing. Pero wala naman po magagawa ang mga boxing fans kung gusto pa rin lumaban ni Donaire. Sa ibang banda naman mga tol, Mark Magnifico Magsayo bumisita sa labas ng bahay ni Michael Jordan. Nasa labas nga po si Magsayo mga tol at nagpa-picture sa harap ng gate. Alam na alam mo agad na bahay ni Michael Jordan dahil may number 23 sa gate. Sa isa namang video mga tol, nag-joke itong si Magsayo. Sinabi niyang payag ka daw ba may superpower ka na kuryente? Pero buwan-buwan, may bill ka daw sa Meralco. Tawang-tawa nga po si Magsayo mga tol habang sinasabi niya yan. Bayad ka, may superpower ka. Kurente. Pero may bayad kasi Meralco buwan-buwan. Sa iba pang balita mga tol, balikan po natin ang sinabi ni former 3 Division World Champion General Casimero dito kay Naoya Inoue. Matatandaan na sinabi ni Casimero na aminado siyang tatalunin siya ni Naoya Inoue kung makalaban daw niya ito at umabot daw ng desisyon yung kanilang laban. Marami daw kasing bumato ng suntok itong si Inoue. Ang tanging panalo nga lang daw niya kay Inoue, yung manakaut daw niya ito. Kaya kapag naglaban daw sila, sisiguraduhin daw niyang inanakaut niya si Inoue at hindi papaabutin ng desisyon yung laban. Kaso mangyari pa kaya ang laban nila mga tol? Sa panayam po kasi ng ama ni Inoue, gusto na nitong pagretiruhin si Naoya Inoue sa boxing. Expected pa nga po ng iba mga tol, ang huling laban na lang daw siguro ni Inoue ay ang laban dito kay Jesse Bam Rodriguez. Pero pagdating naman po kay Naoya Inoue, gusto pa rin ito maging 5 Division World Champion at gusto pang lumaban. So depende na lang yan mga tol kung susundin ni Inoue yung sinabi ng kanyang tatay. Kapag sinunod niya yung gusto ng kanyang tatay, tiyak na wala na talagang Inoue versus Casimero. Sinabi pa naman ni Casimero, kaya daw siya lumalaban pa rin sa boxing dahil kay Naoya Inoue. Hanggat nasa boxing pa daw si Inoue, lalaban pa rin daw siya hanggang makalaban niya itong si Inoue. Kaya kapag nagretiro na si Inoue, tiyak na magre-retiro na din si Casimero.